Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Pagbabawal ng MILF na lumahok sa decommissioning, walang epekto sa BARM elections. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Wala pang nakikitang epekto ang Commission on Elections o COMELEC sa pagbabawal ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa mga commander nito na sumali sa decommissioning at sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections sa Oktubre. Ito ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam nito sa DZRH, base na rin daw sa mga ulat na kanilang natanggap mula sa PNP at AFP. Wala naman pong effect yan. Yung na-issue ng Censor Committee ng MILF tungkol sa decommissioning. Lumalabas ito yung more of issue nila sa ating pong gobyerno doon po sa ating peace process. At wala po itong effect so far sa paghahanda natin patungo sa halalan. Mababatid sa inilabas na memorandum ng chairman ng Front Central Committee ng MILF na si Alhaj Murad Ibrahim na ipinagbawal nito mga front at base commander at iba pang pinuno na lumahok sa ika-4 at huling phase ng decommissioning o pag-disarm ng mga armas nito sa national government. Kasunod dito ng resolusyon na nauna nagsuspinde sa decommissioning sa natitirang 14,000 na combatants at higit 2,000 armas noong July 19 na lumano sa hindi pagtaliman ng pamalaan sa normalization process alinsunod sa 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Samantala, ayon naman kay Chairman Garcia na matiwasay ang sitwasyon sa rehiyon kasabay na pagsisimula ng election period, gayon din ang gun ban at pagkakaroon ng checkpoints. Dumalo si Chairman Garcia kahapon sa Cotabato para sa sinagawang voters education patungkol sa parliament election na gaganapin sa 13 ng Oktubre. Nakipagpulong din ito sa 7 political parties at tinalakay ang ilang isyu katulad ng distribution ng seats ng Sulu na hindi na bahagi ng BARM at ang pagkakaroon ng none of the above sa election ballot. At saka talaga mabigat dahil nga po pag magkakagulo kapag hindi po natin na-resolve yung issue na yan, at maganda naman, ang ganda po ng talakayan kahapon sa 7 political parties at mga iba pang miyembro ng parlamento kahapon na present sa ating briefing, diskusyon, at sabi nga nila, kinakailangan ma-resolve ang bagay na ito bago matapos man lang ang buwan ng Setyembre. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Manila LGU binago ang pulisya sa usapin ng health certificates. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na ang bawat health certificate ay may bisa o epektibo na ng 1 taon mula nang makuha ito kahit anong buwan. Ito'y matapos na aprubahan ng Manila City Local Health Board ang nasabing patakaran para sa kapakanan ng mga nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. Nabatid na naging issue ito sa ilang mga fast food company, kung saan ang mga nakukuha nilang empleyado sa kalagitnaan ng taon ay nagkakaproblema sa health certificate. Ito'y dahil ang expiration ng health certificate ay tuwing kada December 31. Nagdesisyon ang lokal na pamahalaan ng Maynila na baguhin ang sistema upang hindi magdoble ang gastos ng mga empleyado at hindi maabala ang trabaho. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.